Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel at proceed na po tayo sa may second video. And yung first video pwede nyo i-check kung na-miss nyo po kanina, no? And don't forget to subscribe sa ating channel, pakipress na rin po yung notification bell para palagi po kayo ma-update sa mga bagong videos na i-upload natin. Shout out guys, ayan, sa mga loyal viewers po natin dyan, and as well sa mga nagla-likes and mga nagko-comments. Maraming salamat po. At pagpalain po kayo ni Lord. So ngayon ay stock update tayo ulit, no? So ano ba yung mga pangyayari sa mga palagi nating ina-update everyday? Next. So yung first SEC, medyo pulahan pa rin guys. So ito yung sinasabi natin And kasi wala pang confirmation, no? So, ito yung magiging, kumbaga, tinik na mako-consider for SEC yung kanyang pag-breakout, ano? Same here sa may chart. Mukhang hindi pa convincing, So, let's wait for a little bit, guys. And hoping na mag-hold sa may, sa may loob ng green box. Kasi support to, No? And pagka hindi nag-hold dyan, of course, pwede pang malaglag as low as 33. And kasi ito yung mako-consider na next support for this one, yung area na to guys. So sana lang talaga mag-hold dyan. Ayan, then kung titignan natin dito, medyo pababa. Yes, kasi medyo na gano siya, medyo namumuli, no? Ayan, pero anytime pwede naman tong mag-print ng green candlestick, no? So of course it's a matter of time for this one, Next natin SEC, then DMC. DMC guys, check natin. Okay, namumula rin. Still nasa resistance, no breakout. Okay, it means still possible pa rin na bumagsak to. Ayan, no? So, yung sinasabi nating trend line, visible pa rin yan. Still possible, guys, for this one. For DMC. Kasi resistance to. Of course, pag malapit sa resistance, prone po yan sa, sa rejection. So, unless na lang kung talagang mag-close sa taas. Mag-breakout, then mag-close. So, for DMC, wala For now, wala pa. Same here. Maghanap ng support to. Medyo malayo, Kung titingnan natin yung mga bounces andito, guys, malapit sa 43, 44 for RSI. So, right now, lower high, pero wala pa naman tayong lower low na nakikita dito based sa daily chart, no? And of course, maghahanap din ng support. So, ang support, same pa din with a confluence, malapit dun sa may 200-day moving average natin. Yung red line na to. Magsasalubong yan dito, malapit sa 11.2. Next natin, LTG. So, ito naman, medyo green, pero malapit din sa resistance. Yan lang, So, medyo, to, kumbaga ma-consider na unethical kasi malapit sa resistance, di ba? Okay, tas bibili ka malapit sa resistance. So, ang panalo mo lang dyan kung mag-breakout na kaagad. So, what if kung babalik pa siya or kung ma-reject, no? Since malapit nga sa resistance. Same here sa daily chart. Hindi pa naman siya overbought. Of course, malayo pa yan. And once na mag-breakout to, I think pwedeng mag-rally hanggang dito sa may 10.55, Yung closing niya 10.16, malapit lang sa resistance, guys. Ayan. So, nothing new here for LTG. Still sideways yung kanya structure.
right, ayan, and hoping for a retest again, somewhere here sa 10.6 guys. Ayan, so still sideways pa rin. Yes, medyo katagalan din. Same for TEL guys. Ayan, so eto medyo na nga to, inuugat na nga to. Diba? Ayan, pag natin, chinek natin yung big picture since 2016. Ayan, of course, pa-bounce lang yung kanyang price. So, ang medyo kampante ka lang dito, may dividend na ma-receive, So, yun lang yung sa may, capital appreciation, medyo eagles, hold lang malala dito, sa part na to. Weekly chart, support, yes, andon. Pero tignan pa rin natin, medyo alanganin kasi itsure. For me, much better nga kung malaglag to dito Somewhere here sa 1,460, Ayan. Pero kung mag-hold naman, so possible sa lower time frame, magkaroon tayo ng bounce play kasi galing sa sa pullback Ayan, So pagka nag-pullback, pwedeng mag-retest dito guys sa 1.6. Check natin. Meron tayong gap. Gap ba to? Gap ba yan? Ayan, pero eto kitang-kita gap to So, ang maximum, I think, if ever man na mag-rally to dito para ma-fill yung gap, 1,593 or let's say 1,594. Ayan. So, yun po yung nakita natin for TEL. So, overall, of course, magiging bullish to kung makakapanik sa may ceiling niya, Wala Ayun, So, ang ceiling ito, guys, somewhere here. 1,960. Ayun, So, twice nang na-reject, guys. So, actually, marami yan kung titingnan natin talaga sa, sa lower time frame. Pero kung pagbabasihan yung mismong itsura lang, so, twice, guys. Ayan. Next, TEL, ALI. Last two, guys. 37.1 yung closing. Okay. So, bumalik dun sa may taas. Of course, wala namang masama dun kung babalik man, At kung babalok to ulit dito, guys. Ayan, kasi medyo nag-subside na yung kanyang hype dito, Medyo nag-pullback na, So, siguro follow through. Maybe pwedeng bumalik dito ulit sa 38. Ayan, sa may resistance. Ayan. So, since galing sa baba, galing po siya sa baba, of course, bullish crossover yan na mako-consider for ALI. So, tingnan natin, But for now, let's consider first yung kanyang retest ulit dito sa may 38, guys. 38 point, gitna. So, medyo malapit sa 38.3. Ayan. Then, last but not the least, yung globe. Let's check first. Retest lang ulit dito sa resistance. And still, pwede natin itong i-consider na possible bearish divergence, lower high sa dito, higher high sa may chart. Ayan, higher high, tas resistance to. So, maybe, if ever man, kung talaga mag-breakout to, pwedeng mag-extend hanggang dito, guys, 2640, 2642. So, may next, natin, major resistance. So, pwede doon. Then, pullback.
If ever man na mag-extend, ano. So, pwedeng ganun yung maging setup dito for loop. Based po sa weekly chart. Sa daily, crossover. Yes, pack na pack yan. Sabaw na sabaw. Same here. Okay, nakabaloktot pa patas. Ayan, tas hindi pa siya overbought. So, it means, pwedeng pwede. Yung ganong setup dito for loop. So, I think tapos na po tayo guys. At maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.